ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. And it's October 29, 2014, no? At wala pa rin po ang ating co-host sa ating, of course, sa programa. Pero nandito po yung ating, mukhang naka-advance, no? Dati po sila mga Friday Go-Go Girls. Ngayon naging Wednesday Go-Go Girls na sila, no? Dahil po alam natin napaka-busy ng Sister Son right now dyan sa religious store, no? Kasi po magbubukas-bukas, no? Actually blessing at opening po ng ating religious store dyan sa Apu Mamakalulu, no? So baka bukas po ay nandyan na si Sister Son. Yan, yung ating kayo muna ngayon ng Wednesday Go-Go Girls. Sino bang uuna sa inyo? Karen, ikaw na mauna. Magandang gabi po. Hindi po Friday ngayon. Ngayon ay Miyerkules. Pero nandito ang inyong mga kabarkadahan. Siyempre, kami ni Sister Son. Basta sinabi niya, susunod po kami. Yan. So, thank you for being here. Bernadette? Good evening po. Ako po si Bernadette. Hello po sa ating mga kabarkadahan. Yan. Sa tingin ko, ano ba, naka-recover na kayo sa pagod nyo last Monday? Medyo po. Mukhang, nakatulog na kami. Nakatulog na kayo, ha? Opo, for your information, yung ating mga listeners, ito po yung sila mga, ano ba yan, doorkeepers kayo. The foolish installation. The foolish virgins ba kayo? Sila po ang nandyan sa katedral ng Lunes, no? At kung parang sa sine, sila ang nandun sa gate. Anyway, thank you so much dahil without you, I think hindi magiging very successful at orderly itong naging installation, canonical installation rites, no, ng ating bagong arsobispo, si Apong Dong Labarias, no? Effort naman po ng lahat yun, Among. Yeah, pero siyempre, alam niyo man, dirty job kayo. Kayong nasa logistics, no? Ang hirap nun, ha? Kayo ang mga frontliners. Kailangan may powers of persuasion ka kung minsan. Hindi ba kayo pinagalitan ng mga taong... Medyo, pero kailangan laging nakasmile. Yes. Do it for the Lord, no? Ayan, parati yan. So, I think yung mga kasama ninyong nag-prepare dyan, ha? Talagang you did a good job. Kaya, maya paros oras kaya kayungan. Salamat po. Ayan. Darating ba si Chester mamaya? Baka po, kasi nag-enroll yata o may inasikaso sa school sa okay. Manila. So, we'll wait for him, ha? Okay, bigyan muna natin ang ating hotline numbers, ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0906-445-3177. 0906-445-3177. Para naman po sa ating text line number sa Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At para po sa ating Smart text line number, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, no? Dumarami na po yung ating mga registered members. Kung gusto niyo maging member po nitong programang ito, ay i-type nyo po sa ating mga cellphones, REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school.
o kaya po yung inyong address, no? At ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng mga araw-araw pong mga mensahe, no? Na buhat po sa ating Panginoon. At kung may mga prayer request kayo, intentions, pasasalamat, no, pwede nyo pong i-text sa ating globe number na yan at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Ka Katekista program, no? Yung ating pong counseling line 0922-831-5967, no? Ulitin ko po, yung ating counseling line 0922-831-5967. Yan, yung ating Facebook account, alam nyo ba? Hindi. Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, Barkadahan kay Cristo Pampanga. At sa ating pong Facebook account ay nandoon po yung ating mga past episodes. No? You can listen to them. At nagpapasalamat po kami sa mga nagbibisita doon sa ating account sa Facebook. At marami po yung mga nagla-like yan, no? Yan sa ating mga past episodes ng ating programa po. And of course, we are still live, no, via Ustream. Yan. Ano kasi yung type nila? Use www.ustream.tv TV. And then search for search Barkadahan for Cristo. Yan, 919. Ay, Bright FM. Bright FM 919. Yan, no? At may mga nanonood sa atin, of course, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa, no? Hi sa inyo dyan sa Middle East, Europe, and then bandang Australia rin, meron tayo. Okay, at sino yung naka-assign ng pagbabasa? Okay. Okay, babasahin po sa atin ni Sister Karen ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, mag-share nga kayo ng mga insights sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Yan, muna ka na, Bernadette. Sige. Salvation requires our earnest effort because the door is narrow. Okay. Yung pong image na ginamit dito, door is narrow, which means, di ba po, tayo naman pong lahat invited tayo sa banquet of the Lord. Pero hindi po lahat tayo makaka-enter sa kingdom ni God. Kasi po, may requirements po tayo na dapat sundin. Hindi po kasi enough na, sabi po nung nabasa ko, hindi enough na nagsisimba ka lang. If you're not doing what the gospel says, sabi na pong ganyan. Then, our urgent attention, because the door will soon be closed. Sabi po nung nabasa ko, tayo daw pong Catholic, may practice daw po tayo na kapag malapit na daw po tayong mamatay,
doon na lang daw. Yung parang may mentality po tayo na kapag malapit na lang tayo mamatay, doon na lang tayo magsisisi. Pero, di ba po, what if, no? Knock on wood. Hindi ka na nakapagsisi. Dead on the spot ka na. Or hindi ka na nakapag-confess man lang. Or hindi ka napuntahan ng example, yung pari mo, hindi ka na nalanya. Paano yung soul mo? Di po ba? So, urgent attention. Kasi, habang nabubuhay ka, habang malakas ka, na pwede mong iserve si God, bakit hindi mo siya gawin? Di ba po? Tapos, and our careful self-examination. Because once it is closed, the door will be eternally closed. Self-examination. Kasi minsan po, di ba, in denial tayo, na kahit na alam natin na mali yung ginagawa natin, hindi po natin maamin sa sarili natin na mali siya. So, we need a careful self-examination para po malaman natin sa sarili natin na kung ano ba talaga yung tama na gagawin natin at mali na hindi na natin dapat gawin. Yun po. Yeah. Napakagandang insight. Pinaghandaan talaga. Dagdagan mo, Karen? Yung reading ko po, sa Yeah. tingin ko sa gospel natin ngayon, this is about salvation. Mhm. Ang ebanghelyo ngayong araw ay ukol sa ating kaligtasan. Mhm. Hindi tayo maisasalba ng ating mga ari-arian o ng ating mga kaibigan. It's not who we know eh. Kahit sino pa yan, kahit kapatid mo pa, kung sinong santo, walang kwenta kung ikaw mismo wala kang ginagawa. Tayo ang magpapasya kung susundan natin ang Panginoon, di ba? Ito ay ang ating pananampalataya at sa pamamagitan din ng ating mga gawa. Dapat iisa lang ang direksyon, hindi nagsasalungat. Kasi kung minsan, Katoliko nga tayo, tulad ng sabi ni Bernadette, nagsisimba tayo, pero yung gawa, naiiba. Hindi tayo matapat, o hindi tayo, kung kunwari tayo mga amo, may mga nagtatrabaho sa ilalim natin, hindi tayo maayos makitungo, o sa atin mismo mga kaibigan. So, dapat pareho, iisa. Yung dasal, yung gawain, yung paniniwala, dapat iisa lang yan. Yes. Dahil tama yun, yung ating salvation is not cheap, di ba? Pagka ganyan, no? Kailangan natin talagang patunayan, no? Parang yung gospel ito, yan ang ginawa ninyo sa nung last Monday, di ba? No? Para sabi, Lord, no? Kokonti lang ba ang makakapasok? Ay, oo nga. No. Di ba? May requirements. Hindi naman narrow door yung dyan sa cathedral, no? Naging narrow po kasi yung main door nakasara hanggang hindi dumating yung pandangal. That's right, oo. Alam nyo itong itinanong na, nga, it's about salvation, no? Entering God's kingdom. Pero para sa akin, parang, yun nga, this is a wrong question for me, no? Dahil, actually, hindi sinagot ng Panginoon ito, no? Sabi, kokonti lang ho ba ang maliligtas? Wala naman sinabi ang Panginoon na kung kokonti o marami. Pero ang sabi nga niya, ito yung strive to enter by the narrow door, no? Right. I think that word strive, no, yung pagsisikap, no? Pagsikapan ninyo. Parang ang dapat na tanong dito Lord, papaano ba, no, maliligtas, no? Hindi yung Lord, marami ba o kokonti lang ang maliligtas? Pero I think it's how we can enter the narrow gate, no? At itong sagot ng Panginoon ay napakaganda para sa akin, itong strive to enter by the narrow gate, no? Kasi yung pagsisikap talaga, no? I think, of course, God's kingdom is a gift, but we also try to prove, no, na we are worthy of that gift, diba? Yes. Oo, kailangan, no? Yung sabi nga ni Bernadette kanina, hindi ko mo bininyagan ka o kaya nagsisimba ka, no? Kaya nga dito nakikita natin the last will be the first and the first will be the last, no? Ito mga first na to, maybe they are first, no, in the eyes of the world, no? O in the eyes of man. Yun nga, yung malapit sa simbahan, kung minsan nananalangin sila, nagsisimba sila. But if there is no love, no, especially yung mga sabi nga mga halaga, no, na talagang tutulong sa atin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, no.
Sabi nga nung ating Panginoon sa mga sa mga Pharisees, no? They, do a lot of rituals, no? A lot of prescriptions and prohibitions of the law, and yet their hearts, no, are far away from me, sabi niya. So it doesn't mean that kahit na we know the law, ito nga sabi niya we ate and drank, no, in your presence. Kasama niya, kabarkada niya. Friends niya. Oo. Oo. Friend Yan, niya baka kakilala. siguro lahat ng misa no, nagsimba siya. We ate and drank in your presence. Pero again, these are actually means, no? Yung ating mga panalangin, pagsisimba, lahat pong yan paraan, no? Hindi ho parang sila talaga ang pinaka parang end, no? Kung hindi, kailangan yung nga sabi ni Karen kanina, yung pagdarasal natin, no? Ay kailangan magkaroon ng bunga naman sa ating pagsasabuhay sa ating pananampalataya. And ito nga, no, how we can enter the kingdom of God, it's not because we are a member of the Catholic Church, it's not because na nagsisimba tayo, nananalangin tayo, pero kung minsan malayo yung ating puso sa Panginoon. Pero ito nga, sabi nga ng Panginoon dito, you strive to enter by the narrow door, no? Para sa akin, let's discuss this word strive, no? Ano ba yung pagsisikap na dapat natin gawin? Siguro una, itong strive, halimbawa, yan, yung mga masasamang impluensya sa atin sa kapaligiran. No? That's one thing. We have to strive to, to avoid all this, di ba? To fight. Sabi nga, no? Kailangan labanan mo yung kadiliman sa kapaligiran mo, the evil forces. Ang hirap na mag-struggle ngayon against the evil one, di ba? Right. Maraming ngayon, maraming mga negative forces or influences around us, di ba? Kanina nga alam niyo, nanonood ako, no, sa, I think, sa GMA yata, no? Yung binabatikos yung social media, yung Twitter. Ang dami pala dyan na mga paninira, no? They use social media right now to publish yung mga fake news or hoax, Yes, no? yes. Like for example, pati yung ISIS pala, dyan mga social media, they use it, no? Pero sabi nga nung in-interview, ewan ko kung sino yun, sabi niya, yun nga, neutral ang social media. Tama. Nandun sa mga, Pero kung hindi mo, you will not, guard your minds, no? Regarding the influence of this, no? Madadala ka. Kaya palagay ko, ang isang pagpipilit natin, ito nga, you strive, you try your best, no? Pagsikapan mo na how you can fight, no? Itong mga evil, negative, no? Forces around you. Marami ngayon. And maybe social media can be one kung halimbawang nai-impluwensya ka doon sa masama, no? Pagka hindi na useful at hindi na helpful sa atin. Diba? Totoo po. Yan yung kailangan natin ng discernment. Yan yung lagi naming dinidiscuss. Yan, sina Bernadette, sina Chester. Kasi ngayon, sari-saring influence, hindi mo na alam kung saan galing. Yan. So, kailangan discerning din tayo. Kaya Yan. yung naisip ko, kunyari, di ba yung sa school, sa college, pag-research, pagsimula, ayaw paggamitin ng internet. Yung mga, kasi pag-search mo, lahat lalabas regardless kung tama o hindi. So, dapat matuto muna ng library research methods. Kasi pag library, yung mga libro, na peer review yan, dumaan Yan, na-filter out, kumbaga. So, more or less, alam mo, at saka alam mo kagad etong libro ba na to, towards this direction, ito, naka-state. So, sa buhay natin, paano kaya natin gagawin yun? Hindi naman tayo library, di ba, paglabas. So, paano i-filter? Hindi lang po yung social media, pati yung mga kaibigan. Kaya nga, kasi kung minsan yung mga nababasa natin, you don't really know kung it's publicity, it's propaganda. Right. Hindi natin alam di ba? Kaya nga, kailangan talaga yan. Pagsikapan mo na wag kang, yun nga, yung influence sa'yo na negatibo, no? Yung parang masama. Opo. Kasi, yun nga sabi mo, Karen, yung, alam mo naman kung dadaling ka dun sa masama,
Di ba? Kasi kung academic lahat, alam mo, kunyari, ito, conservative yung stance niya. Ito, medyo liberal. May idea ka. Pero pag nasa labas, sa totoong buhay, naku, paano ba yun? That's Kailangan right, oo. i-discern. Yan. Kailangan kung sa academic pa rin yan, dapat may critical thinking skills ka. So, isa itong pag-strive, no? Trying our best to enter the narrow door. One way is really, yan, yung pagsikapan natin na talagang, labanan at wag natin hayaan na sisirain tayo ng mga negatibong impluensya sa ating buhay, no? Ito kasi ang, sometimes it can be the tool of the devil, as they say. Diba? Yung mga technology, yung sa mass media ngayon, it can be a tool of the devil, no? Yes. And most of the time, kung hindi tayo po, yung matibay at yung hindi tayo nagsisikap na talagang i-filter, no? Kailangan we really have a clear sense of what is right and what is wrong, di ba? Yung ating moral compass din dyan. Masusubok tayo Ano ba yung mga values natin, di ba? Ano ba yung ating moral compass sa ating buhay? At mind you, ang dami kung minsan sabi nga, ako I have heard this sa mga young people, no? Alam mo, Father, ang hirap palang magpakabanal, no? Ang hirap pala yung mag-struggle against Temptation, evil evil forces. Kasi iba na yung mundo ngayon Tama, iba po. Oo. Noon siguro, wala yung mga ganyan, di ba? Free for all ngayon Open access. Oo. Yung, di ba, sinusundan po namin yung Twitter account ni Pope Francis. Yeah. At Pontifex sa Twitter. Tapos kahit sino pwedeng mag-comment, makikita mo nung isang beses, may naklik ako na commenter Talaga? lang. Nagkamali lang ako. Oh my goodness, pornographic account. Talaga? So imagine, Yeah, diretso. Yun, straight from the Vatican. Tapos makakapasok yung isa na ganun. Unlike before, filtered ng maayos. May through channels. So it's, sabi nga nila, technology is a gift. Even the Pope says that. Pero it's also a curse in the sense, paano mo i-filter lahat ng That's right. ng no? ganun? So, but then again, it's a tool Oo nga. Tulad, kunyari, lahat tayo, kung nag-aaral, pumunta ng, let's say, marami dyan nag-aaral sa good universities. Top universities. Pero iba-iba yung direction, di ba? Kung minsan magkaklase, o kung lawyers yan, they find each other on opposite sides of the table. So yung pinuntahan nila na paaralan, hindi yun yung nagtakda kung magiging masama o mabuti sila. Pagpapasya nila yun That's right. We just have to be responsible. Naalala ko po yung Hogwarts Di ba, di ba may magic? Puro, ano yan it's an allegory ng tunay na buhay. So may defense against the dark arts sila na kung ano-anong courses. Pero afterwards, may mga nagiging evil sa kanila, may nagiging good. So yung tinuturo sa kanila, neutral din. Tools lang. So nasa iyo kung paano mo gagamitin. Yan. So I think this is one form of striving to enter the narrow door. No? Kuminsan po talaga mahirap ngayon, no? Labanan yung mga hindi kanais-nais na bagay na nangyayari sa ating buhay. True. Yung impluensya. Kaya nga, we really have to continue to try our best to strive, no? To enter the narrow door. And this is one form of striving, no? Yung pong pagkalabanan natin, yung hindi makadiyos, no? Hindi rin makataong mga impluensya sa ating mundo ngayon, no? Okay, ipagpapatuloy natin yan kasi ang daming mga forms of striving, no, to enter the narrow door. Okay, dahil yan, medyo lumampas na tayo ng ating first segment, no? Sa ating mga texters, of course, baka may mga gusto po kayong ibahagi sa amin, inyong mga refleksyon tungkol po dito, no? Paano ba natin yung pagsisikap nating pumasok dito sa masikip na ano ba ito? Gate, yan.
Pintuan. Yan, o pintuan ng langit. tarangkahan. Yan, yung tarangkahan, di ba? Medyo masikip daw. Pero, yun nga, ang sabi ng Panginoon, let us strive to enter the narrow gate, no? I-text lang po yung ating mga reflections and mga karanasan, no? Yung mga paghihirap na kumisan pagbabata natin ng, no? Gusto mong maging mabuti, maging magpapakabanal, pero kuminsan mahirap, no? I-text lang po yung ating mga insights at babasahin po natin mamaya sa ating second segment. Yan, may special song tayo ngayon, no? Yes. Ano ba itong special song? Iukit, ito ba? Iukit ang iyong batas. Yan. Pakinggan po natin at para sa inyong lahat. Sa naming kamay at kalooban, iukit ang iyong batas sa aming puso. Nang di kalimutan ang katotohanan,
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay of course na discuss po natin, no? Nag-share po sina Sister Karen, si Bernadette, no? Tungkol po dito sa mensahe ng ating ebanghelyo, no? Hindi ho automatic na kahit na membro ka ng Catholic Church, nananalangin ka, nagsisimba ka, but you don't seem to really do the will of God, no? Especially higher values like love, concern for the poor. Kung minsan at lalong-lalo na sabi ko nga kanina, yung ating pagsisikap na iwasan at labanan, no? Ano man po yung nakakasama sa ating buhay, no? Kaya sabi ng Panginoon dito sa ating ebanghelyo, no? Kapilit kayo, no? Magsikap kayo, no? You try your best, no? Strive to enter the narrow door. At kung minsan sa ating pong karanasan ay napakahirap yan, no? So isang paraan po kaninang nasabi natin ay yun nga yung paano po natin lalabanan, no? Magsisikap natin na labanan ang kasamaan, no? Sa ating kapaligiran. Okay ba, isang texter lang tayo dito, no? Sa aking cellphone. From 4267. Siguro i-advise nito, napakahirap talagang magpakabanal, no? Sabi niya, good evening po, Father Pep. Okay. Ito po, bakit po ganito? Sobrang punong-puno ng galit ang puso ko, no? I think this is a case of betrayed, yung parang ganyan. Kasi itong kakilala ko ito, daddy comparationer, no? Nasa abroad pero may siya, boyfriend dito. Pero yung boyfriend niya ay may asawa pala. Nako, no? Napakasakit naman, Kuya Eddie. Yan. Pero punong-puno siya ng galit, ha? I think there is really, kasi parang, of course, she felt betrayed at saka, ito nga, marami na siyang na-invest dito sa lalaki. Yan, okay? May kasagutan ba dito? Bakit daw sobrang punong-puno siya ng galit sa puso niya? Hindi makaka-enter ng narrow gate ito. Kung may galit. Okay, Karen, may advice ka nga sa dito sa ating Kung ganun po yung sitwasyon, okay, masakit talaga. Mm-hmm. Pero una, isipin natin, hindi po kasalanan ang makaramdam ng galit. Feelings yan eh. Naalala ko yung sabi sa akin ni Father Mihan noon, college pa ako. But feelings are irrational. Do not feel guilty about feeling. Kung They're ano neither yung, right nor wrong. yes, they're neither right nor wrong. Pero, ano ang gagawin mo sa feelings na yon? Yun ang magdadala sa iyo sa kasalanan o sa kaligtasan. So, kung galit tayo, una siguro tanungin natin bakit. Malalim na tanong yung bakit, di ba? Bakit tayo galit? Iproseso mo yung sarili mo. Ngayon, kung ganun yung sitwasyon, susunod po siguro, kailangan tanggapin natin kung bakit, tanggapin natin na ganun talaga yung sitwasyon. There's no turning back. Parang naalala ko si Sister Day. There's no turning back. Tapos, kung ganun yung sitwasyon, you have to let go. Kung hindi mo kaya ng mabilisan na pag-let go, dahan-dahanin. Yeah. Pero kailangan mag-move on. That's Kasi nasasaktan, di ba, pag nakakasakit ka at nasasaktan ka, there is something wrong. Yeah. Or kung ikaw yung sinaktan, there is also something wrong. So, kailangan ko mawala sa sitwasyon. Tama po ba yun, Father? Yes, I think that makes sense, no? Okay, ikaw, Bernadette, ano bang mapapayo mo dito sa ating isang listener? Kamukha po nung sinabi ni Tita Karen, let go. Opo, mahirap. Pero kasi po, baka yun po yung sign ni God. Yung parang yung pinag-usapan po natin ng Friday. Baka ito po yung sign ni God na mas makakakita ka ng better man na magmamahal sa'yo, na hindi kanya pagtataksilan. So, yun po. Yan, baka sabihin sa atin. Hindi kasi kayo ang nasasaktan. Anyway, but I think that's very true, no? I think this is her own struggle, no? Ito nga, parang
yung paano ka mapapasok sa kalangitan kung punong-puno ka ng galit, di ba? Pero I think that's part of striving Kung paano mong, yan, yung sabi mo nga, on how you can handle this kind of situation. Sino bang walang problema? Sino bang walang pagsubok, no? Pero, let us, handle them, rightly at correctly. Kasi kung minsan, ang mga pagsubok, mga problema sa ating buhay, they can discourage us, they can frustrate us, no? Parang madidiscourage ka. Yung bang kung minsan out of the way ka, di ba? Kaya nga, I think part of striving and trying our best to enter the narrow door is on how we can be able to, yung paano to deal, no, in a Christian way, itong hatred, anger, no? Parang si Yoda yan Oo, yung parang Fear leads to Yeah, oo. anger, and anger leads to hatred or something like that. parang paano mong i-endure lahat yan, at hindi ka masisiraan ng loob, no? Di ba parang Father, yung pag galit ka kasi may temptation Galit o anger ba yung sa kanya That's right, o oo. hatred. Yung temptation dyan, gumanti ka. Sinaktan ako, Sasaktan sasaktan ko ko din rin siya. siya. Yan. Pero yun yung temptation na kailangan kang mag-strive Yun. against. Nalaban. Try your Yung best na wag kang masisira doon, di ba? Be the better person. That's right, no? Sinaktan ka, Oo. huwag kang mananakit. That's, I think, a very normal tendency sa ating human tendency Opo. to get even. Di ba? Pag may nakasakit sa'yo, gusto Saktan mo rin mo. gantihan, di ba? Ay, hindi pwede. Pero yun nga, I think we are not really striving to enter the narrow door in that sense. Because, yun nga, parang dahil narrow door ito, lalong lumalaki yung puso natin dahil sa, o tsaka yung katawan natin. Hindi talagang masikip sa atin dahil nga, punong-puno tayo ng galit. Galit. Diba? Oo, hindi ka talaga pwede sa narrow door. Pero mas maganda po yata siya sa Kapampangan na explain. Sukal lube. Yung, Sukal Yes. means trash. So, ano pong gagawin natin sa basura? Di ba po tatapon? Oo. Parang magde-deload para maka-enter sa kingdom ni God. Kasi po kung pong mabigat yung pasan-pasan natin, hindi po tayo makakaakyat. Hanggang Yeah. doon lang po tayo sa ilalim. Literally speaking. No? This is isang psychology book, ang tawag dyan, diffusion. You have to diffuse. And, sabi niya, hindi lang diffuse, expand. Right. Oo. You have to be able to have a large container for, yung mga ganyan, di ba? Pero challenge din yan, Oo. di ba? Talagang pag challenge. ganun, you also transcend your limitations. So you strive to not huwag kang gaganti. Huwag kang mananakit din. That's right. Pero pag nagawa mo yon, nalampasan mo yon, yung hangganan mo, yung limitasyon mo lalawak. Lumalaki humahaba ang PC. Yan. Okay, dagdagan ko pa yan, di striving to enter the narrow door. Una, yung pagpilitan natin, yun nga, let us parang fight or labanan natin yung masama, no, sa ano natin. Talagang isang pagsisikap yun sa atin. Pangalawa, ito nga, no, paano natin i-endure, i-handle itong mga negative experiences that we have. Yan, itong ang ating texter kanina, di ba? Pagpilitan natin, huwag tayong yun nga, masisira, no? Yung madadala ng agos ng galit, yan, no? Pero kailangan yan, you have to diffuse, no? Pangatlo, ito'y talagang part of striving, no? In entering the narrow gate is this. Yung bang kailangan pagpilitan natin gumawa ng mabuti at all times, no? Kasi I think this is what Saint Paul mentioned, no, in one of his pastoral letters. Sabi niya, never grow tired, no, of doing what is good. Yan. Tama. Yan kung minsan nakakapagod ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na pagka medyo barang fruitless. Opo. Ay, oo, Agan, totoo diba? yan. Naku, ayaw na nating mag-struggle, ayaw nating, di ba? Parang exasperated ka. Yun, yung mga ganyan, di ba? Ay, mo. Oo. Napakahirap na yung pagpilitan mo na gumawa ng mabuti, lalong-lalo na, kung minsan sabi, gumawa ka na nga ng mabuti, ikaw pang Masama. Ay, nako. di ba? Tapos of course, we stop striving and trying our best, di ba? Pagka ganyan, no?
Kung minsan po talagang, when we do good, kaya nga sabi ng ni St. Paul, never grow tired and weary, no, in doing what is good. Kung minsan talagang nakakapagod yan, nakaka-frustrate, no, lalong-lalo na when we are not well appreciated, no, our efforts are not acknowledged, and at the same time, tayo pang binabato. Yan. Pag binabato ka, ay nako, no, you will stop striving. Feel na ni Bernadette yan, amo. Talaga, no? At alam niyo po talaga, lahat tayo ay talagang kuminsan nahihirapan, no? Kuminsan nagkukulang lang yung bang lakas natin to continue striving, no? Hindi ba napakaganda nung yung homily ni ni Bishop Dong, no? Ni Apong Dong about you are the part of my strength, no? God is my strength, no? Parang ganyan, no? Kasi talagang totoo naman 'yan, ha? Yung natin, yung enthusiasm mo kaya yung will to strive to do our best. Kuminsan talaga hindi malakas 'yan, eh. Yung kuminsan nanghihina tayo, 'di ba? Yan, labanan yung masama, gumawa ka ng mabuti, yan, magbata ka ng mga maraming pasakit, problema, pagsubok. Ay, naku, nakaka-drain yan. Kaya tamang-tama yung sabi nga ni Bishop Dong, di ba? Sabi nga, I am weak, I am unworthy, sabi niya. But God is my strength. No? You are part of my strength, sabi niya. Di ba? Ganda. Opo. Yes. I think we have to draw strength from the Lord. At ito naman ang ito naman ang maganda sa Diyos, eh. Yung sabi niya, you strive and I will give you the strength. No? I will provide you the strength. And I think not only God but lahat tayo, 'di ba? Kasi alam niyo yung pagpasok sa kalangitan, it should not be an individual effort. Mahirap, eh. No? You cannot you cannot strive alone. Yes. 'Di ba? Tama. Oo. Kaya nga, we need a community, we need a support group, no? Kailangan natin yung kabarkadahan. Yes. Yan, no? Ito, dito sa ating programang ito, I hope, no? Nakakabigbigay tayo ng inspirasyon, lalong-lalo na ang lakas sa mga nanghihina na, naku, ayaw ko na. Yung mga ganyan. No, wala Suko ng na ako. pag-asa. Huwag naman. Yan, no? Huwag naman. I have to end all this. Oh, no. Life is beautiful. That's right, no. Pero kung minsan we are being blinded, no? Ng mga pagsubok. Pero again, humugot po tayo ng lakas sa salita ng Diyos, no? Sino ho ba hindi nahihirapan? And the Lord knows this, no? Ang Panginoon po, alam niya yung ating mga struggles. Alam niya yung mga bagay na kuminsan talagang binabata natin sa ating buhay. Alam niya yung ating mga pagsisikap, no? Yung pinipilit po natin, no? Alam niya lahat 'yan, no? Kaya nga, when we pray to the Lord, no? We always ask, Lord, you are my strength, no? Provide me with the strength, no? Kasi talagang kuminsan po ay mahina tayo, no? Lumaban sa kasalanan. Kuminsan hindi naman parang 24/7. Sabi nga no? Parang fully charged tayo. Kuminsan po may mga instances sa ating buhay na pag nandyan yung problema, pagsubok, no? Nanghihina din tayo at kuminsan nasisiraan po tayo ng loob. Okay, may mga texters pa ba tayo? Mukhang walang texters ngayon, ha? Ako lang ang may texter, no? So sana po nakatulong tayo dito sa ating isang texter na nakapagbigay tayo ng linaw, no, ng kanyang kaisipan, no? Ang puot po, ang galit ay talagang lalo tayong lalaki dyan at hindi tayo makakapasok dito sa masikip na pintuan ng langit. Ano lang po yan? Baka naman kailangan tanggapin lang. Dadagdagan ko lang yung sabi ni Father. Okay. Siguro kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganyang That's right. experience. Baka kailangan tanggapin, medyo nagkamali tayo sa pagpili. Kasi naalala ko yung mga kaibigan ko nung college. Pag may crush pa lang ako, binabantayan na. Naku. Bago ko pa maging more than na crush, sasabihan na ako, ay, that's a bad news bear. Ayoko yan, ganyan. Diba, parang sign yun for a person. Kaya pala, tita. Oo, tama na. Naging comedy na tayo. Diba? I mean,
That's right. Ano yan, may mga signs. Baka kailangan lang tanggapin. Medyo nadapa ka ngayon, nagkamali ka sa pagpili. Pero sabi nga ni Bernadette kanina, baka sign naman yon na something better is about to come. Kaya, I hope na, yun nga, maghintay, no? At huwag masiraan ng loob. Let's continue to strive and to try our best, no? Kahit na maraming mga frustrations, no? Parang yung sabi nga ni Mother Teresa, no? You do it anyway, no? Dahil nandyan parati po ang Diyos. Naiintindihan ng Diyos, no? Alam po ng Diyos yung ating mga struggle sa buhay. Kaya I hope and pray that with God's strength and of course, lalong-lalo na po yung support na kailangan nating ibigay sa ating mga kasama kabarkadahan, no? Yan po ay napaka-importanting bagay na maibigay natin sa kanila, no, as they strive to enter the narrow door, no? May ano ba tayo? Sige. Ito po. Okay. Ano to? Tweet ni Pope Francis, naalala Sige. ko lang. This was last week. If faith is to be strong and healthy, it must be constantly nourished by the Word of God. Diba? Yan mismo yung pinag-uusapan natin kanina. Okay, oo, tama. At alam mo na kapag galing kay Pope Francis, no, ibang talagang dating, di ba? It really, Tapos karugtong pa. lighten up the burden. Oo nga. Yung parang bagay siya for today. Kagabi yata niya nilabas ito. Hapon sa kanila, kagabi sa atin. Sabi niya, may we help people to discover the joy of the Christian message. A message of love and mercy. Very good. And I hope we can, continue to carry on, no? Huwag po tayong masisira ng loob. And I think the Lord is truly, no, our strength, no, in times of difficulties. At sana po ay mabigyan tayo ng lakas, no, para harapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Okay, we will have a concluding prayer, no, to be read to us by Bernadette. Lord Jesus, may I never doubt your guiding presence and mercy towards me. Through the gift of your Spirit, fill me with courage and persevering faith to trust you in all things and every circumstance I find myself in. Give me the strength to cling to your promises when the world around me begins to shake or crumble. And when my love and zeal begin to waver, fan it into a flame of consuming love and dedication for you who are my all. Amen. Amen. Okay, paalam na kayo, Karen? Ito po si Karen, signing off. Magkarinigan po ulit tayo sa Barkadahan kay Kristo bukas at sa Friday. Yan, Biyernes kayo, ha? Sa Friday, nandiyan na naman po Huwag kami niyong kakalimutan yan. Sige, ikaw. Salamat po sa pakikinig. Good night. Pero bago po yan, i-greet ko po ang aking oo nga. ex-kura. Happy birthday, Monsignor Jean! Yeah. Happy birthday, Among! Happy birthday, Monsignor Jean. Ang ating pong napakabait na rector dyan sa Metropolitan Cathedral. Hello din po sa kapatid ko. Nakikinig po siya. Nasa katedral po, Among. Ayan, o. Simba po siya. Huwag pumunta kayo para you personally greet him, ha? Okay, at bago yung, magkatapos yung kumain pala. Oo nga, baka walang pagkain. Yes. Okay, at baunin po natin ang mensahe nating ebanghelyo sa gabing ito, no? Kung minsan po ay nanghihina tayo ng loob at walang lakas, no, sa ating pagbata ng ating mga pagsubok at mga problema sa buhay, nandyan po ang Diyos. He is our strength and He will help us strive to enter the narrow door. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.